Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Jebo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, at kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. Tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At mahalaga rin po nating maunawaan na ang ating episode sa pagkakataong ito ay bahagi po ng series na ating binubuo mula Lunes hanggang Biyernes. Opo. Kung nais niyo pong masubaybayan ang kabuuan ng ating mga tinatalakay, ay maaari niyo pong puntahan sa 1143 DZMR Facebook page. Yung ating mga episodes mula Lunes hanggang Biyernes ay matatagpuan po dyan. At syempre, yung ating Friday episode ay matatagpuan din sa 702 DZAS-FEBC Radio Facebook page. At pwede rin pong subaybayan gamit naman ang radyo. Okay? So tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. At pinag-uusapan po natin ang mga paraan kung papaano po tayo ay nalalayo sa ating Panginoon. At kagaya po ng natutunan natin itong nakalipas na mga araw, mahalagang maunawaan ano nga ba ang maturity. Pag sinabi nating malago sa buhay espiritual, ano ba ang ating tinutukoy at paano ba ito? In contrast po sa tinatawag na mga traditions, ang kaugnayan natin sa Panginoon ay isang buhay na relasyon. Ibig sabihin po, pag sinabi nating buhay na relasyon, nangangahulugan po ito na pwede siyang umangat pa at pwede rin siyang mag-deteriorate. Di ba? Hindi katulad ng mga talata na pag namemorya mo na at nananatili sa iyong isipan, nandyan na ho yan. Hindi katulad ng mga ritual na pag nagagawa mo, ay nananatiling nandyan. Hindi po, ang relationship, it can improve, it can also diminish. Kaya nga sa human relationship, alam natin ito laging nagiging illustration ang relasyon ng mag-asawa, no? Kasi yan naman po ay talagang isang magandang ilustrasyon pagdating sa relationship. Kasi po, pwede talagang mag-improve. May mga mag-asawa po na habang tumatagal ay sweeter as the years go by. Di ba? At the same is true sa ating relationship sa Panginoon. Pwede pong lalong lumalago, lalong sumisigla, lalong maganda. Kung kayo po ang tatanungin, kumusta na ho ang inyong relationship sa Panginoon? Can you say na ito po ba ay lumalagong patuloy? Pag ating binalikan at kinumpara sa mga nakalipas na mga panahon at mga taon, can we honestly say na yung ngayon po ay mas mainam kaysa kahapon at ang kinabukasan ay mas mainam kaysa ngayon? Sapagkat kung hindi po ganoon ang ating nakikita sa ating mga relationships, then there's something wrong. Ibig sabihin ay hindi na nga po ito sumisigla o lumalago. Kaya sa mag-asawa, pwede rin ho na sa halip na sweeter as the years go by, pwede hong bitter as the years go by. Di ba? Kasi minsan pagka hindi na-meet yung expectations mo, pagka merong mga hurts and pains na naidulot sa isa't isa, pag merong mga unresolved conflicts, di ba, napapansin natin na parang unti-unti nagde-deteriorate yung relationship. Palagi nga nating paalala, lalong-lalo na po pagka tayo ay nagiging tagapagsalita sa mga marriage seminars, sa mga couple seminars at iba't iba pang mga relationship-oriented seminars. Ang palagi nating reminder ay we really have to be intentional. Kasi po, talagang minsan makikita mo kung paano nagde-deteriorate ang samahan
Minsan, sa umpisa, hindi kayo mapaghiwalay. Di ba? Nako, minsan lalo na yung mga mas bata-bata at techie. Di ba? Magme-message sa isa't isa. Dati ang uso pa yung where na you? Okay? Nakauwi ka na ba? Nako, talaga namang nakakatuwang isipin, tinatanong mo kung nakauwi at nung nag-asawa na, hinahatid sundo. Nako, later on naalala ko yung isang kaibigan, sabi niya, naku pastor, dumating kami sa point na sinabi ko sa aking asawa, mag-commute ka na lang. At ang sabi niya, simula daw noon ay napansin niya na nanlamig na sa kanya yung kanyang asawa. Abay, syempre kung dati-rati nagliligawan hatid sundo, di baling gabihin ang uwi, basta makahatid, basta makasundo. Tapos nung mag-asawa na, pa-commute na lang. Tapos eto pa, pagka nag-away, ano pong nangyayari? Minsan nasasanay kayo ng hindi nag-uusap. Minsan hindi magkikibuan ng ilang oras. Tapos yung oras magiging ilang mga araw. Yung mga araw magiging ilang mga linggo. Hanggang later on, para bang mas nagiging natural na yung pong hindi kayo nag-uusap kaysa yung nag-uusap kayo. At minsan pag nasasaktan kayo sa isa't isa, dumarating din yung punto na para bang nasasanay na kayo na merong mga bagay na iniiwasan yung pag-usapan. So sa halip na lumago, para bang ang nangyayari nagiging non-confrontational at sa pag-iwas natin sa mga issues, hindi natin nadideal yung mga issues. Kaya merong tinatawag na mga unresolved conflicts. Ang totoo, paminsan pwede naman na sanang solusyonan itong mga issues na ito, mga conflicts na ito. Pero dala po ng ating minsan katigasan ng ating puso, may mga pagkakataon po na resulta ito ng pride, minsan naman dahil sa palaging mas nangingibabaw yung galit, nananatiling unresolved ang mga issues. At para siyang pasakit na hindi gumagaling at nagpapatuloy pa. At ang masaklap, habang ito po ay tumatagal, lalo po nating nakikita yung masamang epekto sa relationship. Alam niyo, sa ugnayan sa Panginoon, nangyayari din po iyan. Sa Bible, makikita natin yan. Sa human experience, makikita natin yan. Minsan po, maalab na maalab ang ugnayan natin sa Panginoon pag walang mga issues, walang mga problema, di ho ba? Parang ang daling manalangin, ang daling sumamba. Pero paano na pag nakaranas ka na ng mga difficulties, mga challenges, mga problems, minsan nag-pray ka, tapos yung prayer mo ay hindi nasagot sang-ayon sa iyong gusto, sang-ayon sa iyong paraan, sang-ayon sa iyong panahon. So may mga tao po na nagtatampo sa Diyos at nagsisimulang manlamig yung ugnayan sa Diyos. May mga taong nagkakaroon ng galit sa Diyos. May mga tao po naman na talagang makikita natin na unti-unti dahil sa hindi magagandang karanasan ay nalalayo sa ating Panginoon. So kaya ko sinasabi ito dahil inaaral po natin ang aklat ng Hebreyo. At kagaya po ng ating natutunan, ito po ay tumatalakay sa endurance. Kasi sa buhay espiritual, marami naman talaga tayong pagdadaanan. Kaya nga, ang pinakamainam po ay magpatuloy tayo para kung ano po yung proseso na kailangang pagdaanan, kung ano yung mga lessons na dapat matutunan, ay ating matutunan, mapagdaanan para yung pong produkto na kung saan tayo dadalhin ng proseso ay talagang ating maranasan. Sa Hebrews 11 ay makikita natin yung mga halimbawa ng mga tao na samot-sari po ang pinagdaanan. Opo, iba-iba yung kanilang mga experiences, kanya-kanya hong mga challenges na kinaharap. Pero pare-parehas sila na may pananampalataya sa Diyos at nagpatuloy sa kabila po ng mga challenges. Bigyan ko po kayo ng ilan. Halimbawa dito po sa Hebrews chapter 11, babasahin ko po ay verse 7, At titingnan natin yung buhay naman ni Noe. Ang sabi rito, "It was by faith that Noah built a large boat to save his family from the flood. He obeyed God who warned him about things that had never happened before. By his faith, Noah condemned the rest of the world and he received the righteousness that comes by faith." Kung inyong babasahin ang kasaysayan ng buhay po ni Noe, alam ninyo na hindi madali ang obedience para sa kanya. Bakit po? Well, una sa lahat, siya po ay
nabuhay sa panahon na yung pong disobedience ay masyadong prevalent at pagka ikaw ay sumunod, ikaw yung nag-stand out na parang kakaiba at parang may mali sa iyo. Yan po ang kanyang naranasan. So it was quite challenging. In fact, kaya nga nung time na siya po ay bumubuo ng arko, ang sabi po ng mga Bible scholars, yung panahon na inabot para po sa pagbuo ng arko ay 120 years. Can you imagine yung length of time na iyon? At hindi lang po siya nakakonsentrate sa pagbuo ng arko. During those times, siya po ay nangangaral din para ang mga tao ay maniwala sa mensahe ng Panginoon. Pero alam natin ang nangyari, eventually siya, ang kanyang misis, ang kanyang 3 anak, si Ham, Shem at Japheth, saka yung mga asawa nila, yun lamang po ang natira at sumama sa arko. Pero kapansin-pansin po na yung mahabang panahon ng paghihintay, pagpapagal, ay hindi madali. Abay, isipin mo, nung binigay po ang instructions kung paano bubuuin yung arko, talaga namang pag tiningnan mo, very detailed. At bakit nga naman kailangan detalyado? Yung taong ito walang idea kung ano yung binubuo niya. Hindi niya po alam kung ano ang arko. At syempre, kung ikaw ay gagawa ng arko, kung kayo po ay napasyal sa mga shipyard, gawaan ng barko. Minsan nadaanan ko po yan dyan sa may bandang Bataan. May napuntahan akong shipyard dyan. Talaga naman kung saan malapit po sa tubig, doon ho ginagawa yan. Bakit? Kasi pag nagawa, doon mo naman talaga itutuloy sa dagat yan, di ba? Isipin mo, pinagawa ka sa gitna ng disyerto. Kung babasahin mo ang kasaysayan nito at i-consider ang mga sinasabi ng Bible scholars tungkol sa lugar na kung saan siya naruroon at kung saan ginawa ang arko, wala hong ulan. At ang problema po, hindi lang walang ulan, malayo po sila sa body of water. Ibig sabihin, para kang nagtayo ng arko sa isang lugar na ang tanong mo, saan ko palulutangin to? At kung dadaling ko ito sa tubigan, paano kung dadalhin doon? Di ba? Ang hirap Ako ho ay nakatira dito sa Bulacan. Ang aming lugar, nung panahon po ng habagat, 2 years after Ondoy. Yung Ondoy po ay malalim, yung habagat sa aming lugar, mas malalim. Inabutan ko po yung habagat kasi nung panahon po ng Ondoy, hindi pa ako dito nakatira. Pero nung habagat po ay talagang nandoon ako sa bahay, no? Ang tubig po ay hanggang bewang sa loob ng bahay. At alam ko sa ibang lugar mas malala at mas matagal po. Ang katunayan buti na lang may second floor ho kami. Ang ibang mga gamit po ay naitaas ko, ang iba ay hindi. At talagang napakahirap dahil naubusan ka na ng pagtataasan ng mga gamit. Naalala ko ho noon habang pinagpapatong-patong ko yung ibang mga gamit may narinig na lamang akong bumagsak. Yung pala yung pong gamit sa isang kwarto inabot ng tubig nang hindi ko namamalayan kasi dumaan po doon sa drainage ng CR, no? Yung pong pagka kayo naglinis ng CR, ng shower, di ba meron drainage yan. Ngayon, yung drainage na yon, sa halip na doon papasok ang tubig, doon lumabas ang tubig. So, umapaw hanggang sa nagkabagsakan na po at na-expose na sa tubig yung mga gamit. At kaya ko po sinasabi to mga kapatid, naranasan ko ang baha. Naranasan ko pong ilikas ang aking pamilya. Yung anak namin nakasakay po sa inflatable swimming pool at kami po ay naglakad ng mga ilang kilometro din bago kami nakabalik sa aming parents. Talaga namang kailangan lumusong, basang-basa. At ang hirap, ang hirap po. Pero kahit ako po'y nakaranas ng baha, pag ako'y sinabihan ng Panginoong gagawa ng arko, baka mag-isip pa ako. Di ba? Nakaranas na tayo ng baha. Di ba? Lord, gagawa ko ng arko, paano ko dadalhin sa ilog yan? At paano ko palulutangin yan? Marahil po, yan ang mga katanungan. Pero itong si Noe, mas matindi. Kung tayo nakakaranas ng baha, at kung tayo sa Pilipinas ay malapit sa mga tubig, at kung tayo sa Pilipinas nakakaranas ng malalakas na ulan, tuloy-tuloy na ulan, wala hong ganun kay Noe. Kaya nga, it is by faith that he obeyed. Tapos matindi pa ang bili ng Panginoon, yung mga hayop na hindi nakakain,
pipiliin niya pares-pares. Tapos yung nakakain may additional. Siyempre, kung ikaw ay matanong, marahil tinatanong mo, Lord, paano ko na maisasakay lahat yan? Pero alam natin yung pagkilos ng Panginoon, di ba? Pero ang bottom line, mga kapatid, kaya ako sinasabi ito dahil ito po ay example ng isang tao na hindi naging madali ang lahat. Pero siya po'y may pananampalataya, and that's the reason why he was able to endure. And eventually, yung kanyang mga pagpapagal, pagsisikap, ay nakita po natin ang naging bunga nito. Sa atin din ganoon. Minsan po ay, pag tayo ay sinusubok, pag tayo po ay hindi sinasagot sa ating panalangin, ang inaasahan natin hindi nagaganap sang-ayon sa ating kagustuhan, many times tayo po ay nadi-discourage. Pinanghihinaan tayo ng loob, tayo po ay nanlulupaypay, tayo po ay nanghihina. But this is a very good reminder to all of us na kailangang magpatuloy tayo. We have to endure because we know that God is faithful. So yung faithfulness ng Panginoon ay kailangan din naman nating tugunan ng ating faith. Di ba? Ito pa isa. Si Abraham. Sabi naman dito sa verse 8, babasahin ko po hanggang verse 10. It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. Take note, He went without knowing where he was going. And even when he reached the land God had promised him, he lived there by faith. For he was like a foreigner living in tents, and so did Isaac and Jacob, who inherited the same promise. Abraham was confidently looking forward to a city with eternal foundations, a city designed and built by God. So ito pang isa. Si Abraham ay marami pong karanasan sa pagpapatuloy at pananampalataya. Alam natin ang istorya ng kanyang buhay. Isa na po sa pinaka-prominenteng parte nito ay yung panahon at pagkakataon na kung saan naghintay sila ng mahabang panahon para magkaroon ng anak. When the promise was given to Abraham, he was around 75 years old. At si Sarah po ay 10 years ang gap po nila. So Sarah was around 65. At nung nagkaanak po sila, si Abraham po ay around 100 years old. So Sarah would be around 90. So kung nung age 65 ay talagang mapapaisip ka na lang, no? Imposible nang magkaanak pero nagkaanak. Pero at age 90, mas lalong imposible, di ba? Pero pagkatapos pong ipanganak, lumaki, nakita mong lumalaki, ang sabi ng Panginoon sa kanya, "Give me your son, your only son, the son whom you love." Iaalay para patayin. Di ba? But Abraham obeyed the Lord. So again, makikita natin, yung pananampalataya ni Abraham, hindi po smooth sailing ang lahat ng bagay. In fact, isa lang yan sa mga nangyari. Alam natin na maraming naging mga challenges sa kanyang buhay, but still, he had faith in God. He looked forward to what God had promised, at siya po ay nag-endure. Now, ito pong binanggit sa ating passage na binasa is also very interesting. Kasi nung tinawag siya ng Panginoon, hindi naman po ito galing ka sa isang masalimuot na kalagayan at hahanguin ka ron para ilagay sa mas magandang kalagayan. Ang totoo, meron na po siyang security doon sa kinalalagyan niya. Meron siyang properties, meron siyang source of water, at ang kayamanan po ng panahong iyon ay hindi nasusukat sa kung ano laman ang ATM mo. Hindi po, ang kayamanan po noon ay sa mga hayupan na meron sila. So meaning, pag ikaw ay naglakbay at wala kang siguradong source ng pagkain para sa hayop at tubig para sa hayop, pag naubos yan, ubos ang kayamanan mo. So, ang iniiwan po niya ay isang secured place. Para pumunta, sabi nga rito, he went without knowing where he was going. Dagdag pa natin yung panganib sa daan. May mga pwede hong magnakaw ng kanyang ari-arian, yung mga unpredictable events sa kanilang paglalakbay. Nandyan po ang mga threats na yan. Pero sa kabila po ng lahat ng iyan, sabi nga, he went without knowing where he was going, at siya po ay nagtiwala sa ating Panginoon. So, may mga pagkakataon sa ating buhay espiritual na gusto nating magtiwala,
Pero parang gustong sabihin ng kalooban natin, Lord, ipakita mo muna sa akin kung ano mangyayari and then I'll decide if I will go or not. Parang ganon. Liwanagin mo muna sa akin kung saan pupunta at saka ako pag-iisipan. Parang ganito, minsan kami naglalakad sa mall. Meron pong humabol na isang ahente, at namimigay ng brochure ng mga condominium na bubuuin pa lang. Pero pag tiningnan mo yung brochure, nakalagay na po doon yung magiging itsura. Ano yung size, ano yung design, saan itatayo, ano itsura, at magkano babayaran. Pero wala pa ho yun. Pag pinuntahan mo yung lugar, hindi pa ho nakatayo yun. Pero at least, alam mo na kung ano magiging itsura. Di ho ba? Alam mo na kung anong design, alam mo na kung ano mangyayari. Parang minsan, pag tayo sumusunod sa Panginoon, parang gusto natin manghingi ng brochure. Lord, pakita mo muna, ano ba itsura? Paano ba? And then I'll decide. Pero hindi ho ganun eh. Ang pananampalataya po ay hindi sa plano nagtitiwala, kundi sa Diyos. Kasi paminsan po, nagiging problema natin, the reason why we cannot endure is because we look at the plan and we try to put our faith in the plan. Pero ang challenge po rito is to put our faith in God Himself. Kaya para tayo po ay mag-endure, kagaya ng mga heroes of the faith, binanggit po sa chapter 11, sila po ay may pananampalataya sa Diyos, kilala nila ang Panginoon, at yung panahon ng mga hamon sa kanilang buhay ay naging mga pagkakataon para lalong makilala ang ating Diyos. It became an opportunity to get to know God more. At sa pamamagitan po ng kanilang mga karanasan sa Panginoon, lalo nilang napagtiwalaan ang Panginoon. Hindi mo pwedeng pagtiwalaan ang Diyos na hindi mo kilala. At ang Diyos na iyong kilala ay lalo mong napagtitiwalaan kapag ka ikaw ay nakakaranas ng mga pagkakataon na kung saan nasusubok mo kung ano ang gagawin ng Diyos. Hindi po palaging nangyayari ang mga bagay sang-ayon sa ating gusto. Pero ang bawat karanasan ay nagmumulat sa atin sa mga katangian ng Diyos. Naglalapit sa atin sa kalooban ng Diyos. Nagtuturo sa ating kilalanin ng Diyos at pagtiwalaan ng Diyos. Ganyan po. Kaya pag tayo po ay sinabihang endure, definitely maraming mga challenges, difficulties, hardships, kailangan nating magtiwala sa ating Panginoon. Marahil may pinagdadaanan ka na hindi ka nais-nais, hindi mo gusto, mabigat sa iyong kalooban. Alam mo kapatid, napakahalaga na makilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng iyong pinagdadaanan. And you get to know God better by reading His Word, by trusting Him, by obeying Him. Sabi nga ng author na si Richard Blackaby at Claude King sa aklat na Experiencing God, sabi niya, mas lalo nating nakikilala ang Diyos habang sinusunod natin Siya. Kasi habang tayo po ay sumusunod, ay lalo nating nakikita ang Kanyang kalooban, karunungan, lalo natin siyang nararanasan. And the more we experience Him, the easier it gets to trust Him. Kasi kilala mo na kaysa yung hindi mo kilala. Kaya ang susi po rito ay patuloy na paglago sa pagkakilala sa Panginoon. Patuloy na pagpapasako, patuloy na pagtitiwala, at patuloy na paggawa rin ng ating bahagi para po ang Diyos ay maluwalhati sa ating buhay sa pamamagitan ng ating buhay. Nawa mga kapatid, ang ating pag-aaral ay naging makabuluhan, maging hamon, para tayo po ay magpatuloy sa kabila ng maraming mga challenges na ating kinakaharap. Hindi man mangyari ang mga bagay sang-ayon sa ating gusto, pero kung tayo po ay nagtitiwala, alam natin na ang kagustuhan ng Panginoon ay higit na mainam kaysa sa ating mga naiisip at kagustuhan. Kaya magtiwala po tayo sa Kanya. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Muli ito pong inyong lingkod at ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS, FEBC Radio TV at gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Ito pong inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat. Iyong napakinggan ang Kamalayan,
Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.